Mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Ito mga karos, naalala nyo kahapon, pinuntahan kami rito sa warehouse sa May Kawit, yung Trisco. Yan, kinuha natin doon yung mga binayaran na ni client, yung mga binili ni client na mga rock wall insulation na para dito sa magiging project natin sa New Leaf Subdivision, General Trias. Ayan, papunta po tayo ngayon doon para dalhin tong mga materyales. Tapos mag-update na rin po tayo sa ibang mga ongoing project natin at dito po sa may Garden Premier Project. Ayan, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po mga karos. Let's go! Tara! Nandito na po tayo mga karos sa New Leaf Subdivision. Yan, bali si client owner dito, nakiusap muna po ako sa kanya na i-extend pa yung panimula naming trabaho rito. Yan, bali dapat this coming Monday. Yan, humingi pa ako sa kanya na mga 1 linggo pa. New Leaf Subdivision. Philinvest po rin ito. Philinvest yun na developer. Parang kagaya rin to ng mga bahay dun sa Pineview, yung lagi namin pinupuntahan tuwing linggo. Yan, may mga up and down unit din at saka may mga row houses unit din. Bali mga karos, okay na tayo rito. So ayan, kinuha na rin po natin yung tarpaulin ng kanilang building permit. Kapag nag-umpisa tayo rito, ipapaskil po natin to dito. Ayan, bali yung insulation na gawa po sa rock wall, ano po siya, gagamitin po natin dito sa inabutan natin kabuong bahay. Tapos maglalagay po tayo ng bubong dito, tsaka dito sa gilid, kasama na sa back extension. Gagamitin din po natin yung bilang heat insulation. Ang kagandahan daw po doon sa materials na yon, soundproof na rin po siya. Yan, basta tama lang po yung pagkakalagay at pagkaka-install. Yan, para ma-achieve po natin yung pinaka usage nya. And mga karos, di na ako magtatagal dito. Hinatid ko lang, tapos kinuha ko lang tong sa tarpaulin. Yan, bali pwede ko naman iwan para baka makalimutan ko pa kung sakaling mag-umpisa na kami rito. Ang kagandahan sa project na to, kompleto na. May tubig, may kuryente. Minsan may mga project kami na ginagawan, minsan walang kuryente, minsan walang tubig. Pero ito meron na. Yung corner area. So nasa ano to, kung titingnan natin, nasa 70 mahigit square meter. Yan, kung kanya pa to, malaki-laki rin. Tara, bibili lang ako ng tiles. Dumaan pala ako rito sa hardware paglabas ko lang ng subdivision ng New Leaf. Ang daming rito, ang daming hardware store. Pagka gumawa kami rito, talagang feeling ko hindi na kami mahihirapan. Paglabas pa lang, hardware agad. Yan nga pala, yung isang hardware ay branch po doon sa Bagtas. Binibilang ko lagi ng mga hamba, solid hamba. Yan. Sa ano muna ako? City Mini Home Depot. And let's go. Boss, salamat po. Thank you ha. Yan. Ito yung 40x40 na tiles na ginagamit po natin dun sa sa may outdoor kitchen sa Garden Premier Project. Tara. Dumaan na rin ako rito sa hardware ni Madam Melanie. Yan, syempre nandito na ako sa paradahan galing dito sa Maliksi sa New Leaf. Bali bumili na ako ng tinge of gray at saka seal gray pang exterior paint. Nandito na po tayo sa Garden Premier Project. Magandang araw kila client owner. Yan, magandang araw din sa mga kasama natin. Yan yung pintura na elastomeric waterproofing paint. Yan o. Yan o, seal gray. Ayan, seal gray. Puro gray pa yung kulay yun. Oo. Pero ano yan, yung tinge of gray, para siyang white na may touch of gray. Yung 2 galon, yun yung gray na gray. Kasing kulay nito ng mga poste.
Okay, yung seal gray gagamitin natin sa wall accent at saka dun sa mga bintana. Kasi may mga moldura tayo dyan sa bintana. Ang pinagagawa natin dito sa tropa, itong ano natin, masilya. Pinagpapatuloy po yung paggamit ng build ride wall putty. Yan para rito. Yan, papatuloy nila yan. Kaya sinegregate nyo kagad, no? Salamat. Pinaka-segregate lahat ng materials dito. Tapos araw-araw magbabawas po kami ng gamit na hindi na po magagamit. Tapos ito, yan install na po ni Master Jojo rito yung tiles para rito sa patwalk natin. Actually ito yung pinaka-garahe, pero ito sa garden area slash garahe na rin. So ito is nakasukat para po sa gulong ng mga sasakyan. So ano po yan, sukat po yan doon sa gulong kapag gusto nilang paradahan po ito. Si Kuya Richard ang nagpapatuloy po ng installation ng tiles dito. Ayan na. Ito na pala yung mga nagawa ni Ricky. Tapos nagdagdag lang ako ng mga konting tiles pa. Tapos araw-araw mag-aano tayo dito, magtatanggal po tayo ng kalat dito. Hindi ko na po iaasa sa hakot pa ng back. Bali tayo na po yung kukuha nito. Kada punta natin dito, dala natin yung sasakyan. Pag uwi, may dala tayo, may bitbit. Hanggang sa luminis. So ito nga po pala yung discarding ginawa rito. Gumamit na lang tayo ng bara kasi kung ano yung elevation niyan, kung ano yung klibi niyan, siya ring klibi rito. So kailangan magpantay. Bali sa isang sa isang patwalk po, 30 by 30 yung pumapasok. So total of 60 by 60 po yan. Ito yung dinagdag natin. Tapos yung mga pintura na gagamitin pa po rito. Malamang to, baka magkulang to. Kasi mabili po ito. Kung ano na lang yung na-provide ni Ma'am Melanie, yan na lang po yung muna yung binili natin. Tapos dito naman, inaayos na ni Adonis dito yung sa exhaust fan sa laundry area. Siya nga pala, wala pa akong materials ng tiles. Yan, asikasuhin ko na lang po ito. Ay hindi, meron na yata. Meron na ako nito, no? May materials na ako nito. Andun sa labas, ayun. Andun. Tapos sa second floor to. Kapag may oras, magpatulong tayo para dalhin to hanggat marami tayo rito. Para hindi ka na mahirapan. Saka magtatabas doon sa balcony. Oh, pwede. Oo. Yan, kinakabit na ni Louie rito yung para sa flooring. Kaso nga lang, merong request sila client dito. May sukalo, no? Yun na. Tapos may nag-add ka na ng para sa floor drain. Ayun. Ayos talaga si Louie. Kompleto agad. Pwede! Ayan, makakasama natin dito. Sa parte na to, may kulang pa. Ayusin pa po nila to. So pinabago ko to kasi medyo mababa eh. Kaya pinabago po natin. Ito yung panibagong cabinet na ginawa. Ito yung bookshelves. Halos tapos na po ito. Tapos may abang na mga wiring. Yan para sa ilaw. Ay, naasikaso na yung mga cabinet na masilyan. May dala akong dyan, kuya, lacquer primer. Nagdagdag na ako eh. Cool. Oo. Tapos ay may dala tayo na Python board. Yung lacquer primer dito yan. Dumating na rin nga pala yung nagsusupply ng merienda. Sakto. It's merienda time na. Yan, kada alis ko po rito, magdadala tayo. Importante. Samantalahin natin na hindi umuulan. Polytop. Oo.
Yung may piping board tayo na dala, gawa ng yung ano natin, TNB sa second floor. Yan, meron po siyang disenyo. Tapos ang gagamitin natin sa kanya ceiling, ito piping board. Yan, para siya naka-drop ceiling. Hindi ba sobra yung dalawa? Sobra yata ito eh. Ano ba to? Ay, may hagdan pa pala. Tama. Sorry. Tama. Ayan, break time muna. Medyo tanghali na ako nakarating dito. Gawa ng yun. Galing nga tayo sa Gentry at pinuntahan pa yung tile center at saka yung hardware. Ayan, pagkatapos ng break time, may mga pinapahakot tayo. Tapos ito pala, napansin ko. Kalat at ano na rin po to. Kalat at basura. Uuwi na rin po natin yan. Pero yung mga panambak muna yung priority. Yun na muna. Yun ang mabawas-bawasan to. Yung layout kasi nitong tiles, kailangan sumasagad to hanggang sa dulo. Yan. Paano lang yung kaya nung ano? Paano lang po yung kaya ng ano natin, sasakyan. Sige, sige, kasama. Yan. Dito ako sa tile center dito sa Biga branch ng City Mini Home Depot. Nagkulang pa yung tropa ng PVC panel. Yung para po dun sa ano, PNB. Yan, bibili po tayo. Isang piraso lang. Bali, ito yung ginamit namin dun sa project sa phase 3. 3 piraso lang yung binili ko nun. Yan, kulang ng isa. Yan, isang piraso lang naman. Ito na. Tara. Hindi ko na po inabutan yung mga gumagawa rito sa Lumina Homes Phase 3. Yan, break time na kasi. Bali, ito yung PVC panel na karagdagan. Yan, naibaba ko na. Nagkulang lang po to sa ano, sa TNB. Yan, nahirapan tuloy ako. Mas maganda ko kasi siya kung nakapatong. Ayan. Yan, magbibigay ako ng konting update dito mamaya. Sa ngayon, manananghalian muna tayo mga ka-Rockhouse. Kayo din, mananghalian na rin tayo. Comment nyo naman dito kung anong ulam nyo. Punta lang ako rito sa may Mighty Star Hardware na kailangan ni Master Jojo ng mga concealed hinges at saka drawer guide sa project natin sa phase 3. Yan, ano muna tayo, hardware para bago sila pumasok may materialis na. Tara. Bali, ito yung mga binili natin. Saka to hinges. Bali, ito na nga po pala yung acrylic sealant na madalas nyo makikita sa mga vlog na ginagamit po namin para sa joint and crack sealant for connection joints. So kadalasan to ginagamit sa mga laylayan, tapos ginagamit din sa mga kornisa. Ayan, pwede rin siya sa hard deflex. Okay, ito po yun, acrylic sealant by 2B. Yan, 10 pieces para dito sa project natin sa phase 3. Ayan, nakabalik na ulit tayo rito sa phase 3. Wala nga pala akong update ngayon sa project natin dito sa sa Lumina Homes phase 2. Yan, wala po tayong vlog ngayon dyan. Tapos mamayang hapon naman po ang last update ko sa Anyana Bel Air West project. Okay. Yan, update. So anong update natin dito? Yan yung sa TNB. Yan na kompleto nila. Ito yung sa TNB. Yan. Bali, ang ginamit namin dito is sa PVC panel na white. Dapat yung unang plano yung ganito. So nagsuggest na lang ako kay client. Kasi minsan si client talaga nagdidesisyon syempre. Pero pagka halimbawa, kapag may progress na, may improvement na yung yung renovation, so nag-o-open up din tayo kay client. Mas nagustuhan niya yung ganito, mas bumagay naman, di ba? Para siyang elegant finish yung dating niya. So paikutan na lang namin ng kornisa to. Tapos nagkulang ako kanina ng dito, ng PVC panel. Ang magagamit kasi rito talaga halos 4 sa 2.9. Pero kung 4 meters yung 4 meters po yung PVC panel, kahit 3 piraso kaya na. Yan, may 2 ilaw yan tsaka isang exhaust fan. So lalagyan na lang po natin ng switch. Tapos ito yung acrylic sealant. Ayun, ginagamit na ngayon nila bilog. Nag-install siya ng kornisa sa taas. Yan, tapos yung finishing carpentry, yung plywood natin dito nababawas-bawasan na. Yung nagagamit na po sa taas dito.
Ayun, kumisa. Nag-install na si Bilog rito. Ayun oh, meron na rin. Kaya pala na install na ng kornisa kasi meron ng cabinet. Tapos yung binili natin kanina, ito yun. Mga concealed hinges. Tapos ito naman yung isang closet dito. Tapos may mga pinabili si Master Giorgio rito na drawer guide and concealed hinges. Mas malaki yung closet po rito. Bali pag pasok lang po rito, hindi naman tatama yung pintuan. Tapos ang kama naman, simula rin pa ganito. Ito yung pinaka parang maliit na space na lang nila for hallway. So ito yung kama papunta rito. Nasa 200 cm po yan. Yan ang kama. Tapos dito yung yung aircon. Yan, aircon. So, ito po muna yung update dito. Tapos siya nga pala, ipakabit na po natin sa kasama natin yung bintana rito. Yun nga lang, itong bintana na to, yan, basag-basag po kasi yung salamin niya nung inabot natin. Yan, naayusin na lang po natin yan. Dadagdag lang tayo ng bakal dito para ma-close natin to. Yan, supportahan natin. Bilog, yung ano pala, papaano ko na sa iyan, pa-bonus ko na kay client. Yung ginawa mo dun sa kabila, gagawin mo rito. Ay, yung mga Para may access. Para may access sila. Ayan. Oo. Schedule na lang natin. Schedule mo na lang. Kabisado mo naman, ikaw ang gumawa nun. Para may isabay to. Mamayang hapon, magdadala na lang ako ng square bar dito. Una na ako ha. Okay. Babalik pa ako sa Garden Premier Project. Ang pagbalik ko po ron, didiretso ako ng Anyana. Ayan. Tara. Dito na ulit tayo sa Garden Premier Project. Ang finish natin dito off-white lang, pati yung mga pintuan. Yung off-white finish. Tapos sa mga sa mga hamba at saka mga pintuan, barnis. Yan, barnis po. Magpapagawa na tayo rito ng cove light. Yan yung cove light niya, yung tago po yung ilaw dun. Tapos dito, plain ceiling na lang gamit po yung mga Python board. Madilim pa rin. Okay, sige, okay naman yan. William. Halos kompleto na rito sa toilet and bathroom dito sa first floor. Ang magkukulang lang kami kasi yung sukalo nito hindi ko nasukatan. Mag-iiba kasi yung sukat niya kapag may sukalo. Tapos yung klibi ng tubig, dalawa, meron dito sa flooring, dito sa may ilalim ng lavatory, meron naman po doon sa shower area. Kulang ng tiles, 3.
Yung tiles po doon sa outdoor kitchen, kompleto na. Ayun, kompleto na tayo rito. Halos kompleto na. Tapos dito, halos nakaka ilang layer na to? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yan sa nakikita ko. Baka bukas tapos to, tapos meron ng magagawa rito. Yung sakto, break time ah. Merienda. Merienda muna. Ayan, grabe yung init. Hindi ko alam, siguro yung sa tumbler ko nakakatatlo na ako simula kaninang umaga. Okay, habang nagme-merienda yung tropa, ito yung update dito sa Garden Premier Project. Yan, nabilang ko na rin siya ng pintura, Tin Shop Gray and Seal Gray combination yung gagamitin natin dito. Makikita nyo naman sa existing na unit, makikita nyo yung color combination ng isang bahay, yung pinakapasad nya. Halos ganun din po yung kakalabasan po nito. Tapos ang top coat natin dito, elastomeric paint. Yan, elastomeric paint ng Davies. Tapos itong mga nakikita natin yung gabay, yung gate, lahat yan color black. Pinagpapatuloy na rin dito yung pag-apply ng application ng wall putty. Nung una kasi medyo rough pa kasi naghanap tayo ng wall putty sa Wilcon. Naubusan tayo. Ilan balde lang at ilang galon lang yung nabili natin. Yan, may mga kulang pa rito kagaya ng downspout. So yung downspout naman, ginagawa lang yan or ikinakabit lang yan kapag katapos na yung pintura, para yung bahaging pader na paglalagyan ng pinaka PVC ay pinturado pa rin. Yan, yan, makinis lang yung ano nya, smooth finish lang yung pader. Smooth finish. Tapos pinturado siya ng elastomeric. Yan na. Tapos dito sa floor drainage or sa trench drainage natin, meron lang napansin si client owner na medyo hindi sagad yung installation ng tiles. So ito naman, hindi naman na po maselan banda rito. Worried lang nila baka daw lumutin. Kaya ang pinagawa ko po dito is pinakompleto ko po yung tiles sa may magkabilang gilid. Ito sa bawat gilid po nito. Yan at saka dito. Yan, para mas maganda kasi may mga retaso naman po tayo rito. So ito yung materials natin from exterior and interior. Ang hindi ko na lang po nabibili rito yung materials para dito sa loob ng bahay. Yan ah. Yan, may mga additional naman po dito, kaya kahit pa paano may suporta tayo ng ano rito ng materials. Yan, may mga additional naman si client. Dito mga karaos, yung project na to, ano lang siguro, kung matatapos ko to, hindi naman ho tayo mag-aabono, pero ano lang ito baka hindi ho tayo kumita. Yun lang kasi sobrang laki niya at saka medyo matagal na rin, nasa 10 buwan na rin. Pero nangyari kasi dito sa project na to, naging pautay-utay lang dahil hindi yung nagmamadali yung kliyente natin. So bali ito pang hagdanan na to, yan, pag-uusapan pa namin to. Yan na. Siguro sa sa manpower kasama na po sa amin to, pero yung materials na lang. Yan ang pag-uusapan namin. Yan, bali lang po to. Standby lang yung hagdanan. Hindi pa ho tayo kasama. Pero yung mga nabanggit ko na una, yan, to, okay na to. Pagkasunduan na namin. Tapos yung sa closet, yung hinabol po. Yung ano po pala, yung sa bookshelf, hinabol nila. Yan, tapos halos okay na. Hindi rin ho kasi ibiro yung mga carpentry na ginawa dito, kagaya rito. May mga materials pa na hinihintay to. Magkano rin po yan kapag natapos natin. Tapos ang payroll ng tropa rito sa isang linggo medyo malaki-laki. Kasi ang nagtatrabaho rito ngayon, medyo madami ho sila. Yan. Ito na lang naman kapag natapos yung tile works dito at saka rito. Yan, makakaluwag-luwag na. Yan, tinatapos na lang po yung TNB. Hindi rin biro gawin yung TNB na yan. Medyo matagal din po talaga gawin. Tsaka yung sa taas, sigurado kung gaano katagal to, yun din po dun sa taas.
Yan. Ang lamang lang natin dito, ito kasi naka PVC panel na. Kaya hindi na po dadaan sa ano to, sa labor ng pintura. So lilinisin na lang. Hindi kagaya yung sa second floor. Ayan, meron pang pipinturahan kagaya nito. So simula sa third floor, second floor, yan pababa sila. Tapos sa third floor, bibili pa po ako ng mga vinyl dun para sa floor, sa flooring, sa floor area. Ayan ang update natin dito sa Garden Premier Project. Ang sabi ko na lang sa tropa, araw-araw maglinis kapag bago umalis. Kagaya nun, nakakot na po natin yung ibang kalat po ron. So sabi ko sa kanila, maglinis araw-araw. Lagi ko silang inaabutan dito, yung mga basyo ng mga pinagkainan nila, kagaya nito. Yan na, pinagmitingan na namin to. Mga chicher yan, nagkalat po dyan sa ano. So kailangan maging mahigpit din gawa ng kapag masyado tayo maluwag, ganito ang aabutan natin. Yan, sinasabihan ko naman sila, pero sa ngayon hindi ko pa muna sila hinusgahan kasi hindi pa naman tapos yung trabaho. So mamayang hapon, yan sabi ko maglinis. Yan, break. Uy, mag ano na lang kayo ha, segregate. Pa-segregate na lang ha. Pupunta na ako ng Anyana. Yung pinagkainan natin, makisuyo na lang. Ayan na. Ito mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Tapos sa balita ko, papunta na yung dalawang truck na kinausap po natin para mahakot po ito. Yan, medyo may nagkaroon lang po ng aberya sa ano, sa hauling. Gawa ng yung inaasahan din po natin na mag-hauling nito ay busy rin po sa hardware store. So ngayon, may nakausap po tayo na iba na mag-ahakot nito. Pero sila rin po yung dating kumukuha ng mga panambak natin. Nagkataon lang na nalibre po sila. Isa nakikita ako nandiyan. Ayun yung trabaho dalawa. Ayun, parating na. Hindi na ho sila mahihirapan dito gawa ng yung iba nakasako. Pero pagkadating po doon, dahil ginawa na nga po namin na bahay yung sako para doon sa panambak, doon lang po siguro sila magkakaroon ng ano, ng problema, mahihirapan po sila kasi medyo malayo na to. At may iba pong materyales na nandito. So ito na po. Yan na yung dalawang truck natin. Yan, sa estimation ko kung pupunuin yan kasi dalawang layer, baka umabot tayo ng 7,000 ito. Ayan, dalawang layer kasi ito. Ayan na. So, ayan, dalawang layer. Malalim. Tapos tabi ko lang ito para makabuelo sila. Ayan na. Naumpisa na po. Sige, okay lang, wala pa naman alas 5. Yung bali, hindi po nila kinukuha yung, ano, yung sako. Iiwan po nila. Pero pabor din sana kung pwede yung sakong kunin. Yan, hindi po sila naghahakot ng basura. Hindi kagaya nung isa kong ano, kilala, kahit yung basura kinukuha. Si Kuya Boy nakahubad na. Ang init kasi no Kuya Boy. Ayun na. Bali dito, ang inassemble ni Kuya Boy na poste is 10 by 40. Ang ginamit natin na pang anilyo rito na naka-lateral is ano po, 10 mm. Tapos yung iba naman, yung rebar is 16 mm. Yan. Si Epoy. Yan, habang naghahakot po, meron akong konting discussion lang dito. Yung nag-comment nga po pala, bakit daw plastering to? Yan na, teka lang. Set ko lang yung sa camera kasi baka malobat. Ayan, nakalimutan ko kasi magdala ng extra battery. Okay, bali yung structure natin dito, non-load bearing po to. So ibig sabihin, wala po tayong bubuhatin dito pagka nagawa natin yung structural. Pero may poste na yan. Ayan, may poste yan doon, tsaka doon sa kabila. Tapos may kadikit pa na existing na poste. Tapos may poste pa rito na inabutan natin sa gitna. Tapos may poste rin dito. Tapos dito rin may poste. So ito kaya plastering kasi doon sa plano, yung sa sukat. Ayan, dito sa plano natin. Okay, ito sa plano sana sa extension na yan, na 2 metro po sana yun. Pero pag sinukat natin to, yung inabutan natin na actual dito, wala na po itong 2 metro. Nasa 176 cm na lang yan. Gawa ng kasama sa sukat itong perimeter wall dito sa Anyana West. So kasama siya, tapos may nakausli pa na poste. So ang ginawa kong plano rito, bali naglagay po tayo ng matting
Bali ang distansya niyan every 40 cm yung pinaka distansya niya. Tapos plastering na lang. Ngayon kung gawa po sa buhos yan, ang magiging teka, tabi ko lang to. Yan, saglit. Ang magiging problema natin dito, masyado po yung mabigat na. Ngayon hindi na ho tayo makapaglagay ng puting dito, column and wall puting dito, kasi meron na siyang existing na na puting ito sa wall puting. Ganyan na lang po siya kababaw. Hindi po natin to pwedeng gibahin. So kaya ganito po yung structure na ginawa at pamamaraan na ginawa natin. Basta doon sa magkabilang dulo, kailangan maglagay na tayo ng poste. Dito kasi non-load bearing naman po to. Ang ibig sabihin yan, wala na po tayong gagawing slab dyan, wala tayong structure na pataas na gagawin. So ang gagawin lang natin dito, ang allowed lang talaga sa kanila ay maglagay lang po ng roofing framing at saka bubong. Yun lang po yung allowed dito. So para mapanatili natin na maluwag pa yung sukat, kasi ang plano rito ay magkaroon ng isang kwarto at malipat yung toilet and bathroom or ma-extend, hindi na po tayo naglagay ng another wall. Pagka nangyari yun, kita nyo naman yung sukat ng tao, kita nyo yung gumagawa rito, masyado na pong masikip. Pero sa ganitong sukat na naibigay, kaya pa po natin na maglagay ng isang kwarto rito. So kaya ganyan po yung discarding ginawa. Buti nga po gumawa pa tayo ng ganyan, kasi yung iba, ang alam ko, hindi na po talaga na ganito yung ibang gumawa rito. Bali diretso na. So naglagay lang sila ng extension dito ng pader at saka sa kabila, at ginamit na po nila yung pader na yan. So tayo may ganito pa para minimalist lang, wala tayong nakikitang ganito na nakausli, kasi dito tayo magkakaproblema yan sa nakausli na yan. Pero kung itong poste na to, nalipat yung banda rito kung saan sakto lang sa laki ng toilet and bathroom, baka hindi na ho tayo na ganito. Diba? So plastering na lang po yan, kasi hindi naman po makapal yung plastering, manipis lang naman yan, sabay lang. Ayan medyo nakakaluwag na. Ginagawa nung kasama natin, kinukuha kagad yung mga sako yan para may sako to. So dito, ayan, pagdating po dito, yung structural natin dito, yan, medyo malalalim po yung hukay dyan banda. Ito load bearing na po to, gawa ng medyo malalaki na yung poste. Tapos magbubuhos tayo ng slab dito. Yan, steel decking. Tapos meron po siyang ceiling. Tapos dito mapupunta yung ating spiral. Yan, spiral stairs papunta po sa taas. Tapos iikot yung handrail papunta po dun sa harapan. Ngayon may setback to na 1 meter. So yung structural natin dito, yung mga poste, nakadikit siya dito, pero meron pong setback pagdating sa taas. Yung slab natin, hindi po siya totally nakadikit dito. So may setback na 1 meter, 1 metro. Okay. Yan, nakasintadaan na rin po to. Yan. So ito kasi ililipat yung bintana rito. Isang buo na po yan. Pero doon sa perspective, medyo naghati pa, naging dalawa pa. Wala na po kasi tayo pagkukunan ng isang window dito, kaya isang buo na po siya. So yan, ayan, hati pa. Yan. So kukulangin kasi yung mababaklas natin na isa lang, kasi yung nabutan natin dito, isang bintana lang yung nabaklas. Pero mas pabor pa po to, diba? Mas malaki, dalawa na yan, hindi ito. Yan na, ano na natin Ayan, bali papaapawin pa po nila to. Natapos na yun dun sa may kabila. Apaw na, dami na. Halos ito na lang. Yun nga lang, pahirapan to. Gawa ng hanggang dito lang kasi namin nailagay yung panambak. Gagawin nila ay susubukan po nila ipasok yung isang truck papunta rito. Ito na lang talaga yung mas magandang paraan, may pasok nila para hindi sila mahirapan. Bali dito sa vlog, ipinapakita ko lang na kapag nagpa-renovate kayo rito, isa ma-maximize ninyo yung space talaga. Kasi ito yung number 1 na problema rito. Pag nagpa-renovate po kayo, yung mga materyales ay pagkakasyahin nyo lang po sa isang location.
Maganda rin po sana kung nagamit namin yan, no? Kaso nga lang medyo matatagalan pa tayo kung hihintayin pa po natin yung may-ari nito kung mag-a-agree sila na okay lang na ipagamit. Pero ito, pinagkakasya namin. Kaya nga ang unang discarding ginawa ko rito, na ipinademolish ko po yung mga dapat ipademolish dyan, para sa susunod po hindi na po ganun kadami or hindi sasabay yung panambak dun sa mga materyales. Yan, ang susunod na gagawin namin dito is itong mga CHB, ililipat naman po namin dun sa pinaglagyan ng panambak. Gawa ng pag nagpa-deliver tayo ng buhangin, yan, marami na yun na buhangin na kuha rito. Kaya pag nagpa-deliver tayo ng buhangin, hindi na makakapasok yung truck. Kaya yan, kaya sinasabi ko nung nakaraan na dapat nung una pala napahakot ko na, kaso nga lang nagkaroon na ng aberya. So ito na, ito na yung pangalawang truck. Pagkatapos nito, bukas makakaluwag-luwag na. Yan, tuloy lang naman po excavation dyan, tatapos yung plastering doon. Tapos si Kuya Boy naman, yung pag-aanilyo ng mga poste, yan, itutuloy lang. So ito lang po muna ang update dito sa Anyana Bel Air West. Uy, nakakulog ah. Kalagitnaan pa lang ng May, mukhang uulan na. Mukhang hindi na yata paabuti ng June. Yan, ilang buwan din po tayo nag-enjoy na walang ulan, puro init lang. Lapit naman po, no, ikalawang truck. Halos ma-clear na po nila yung lagyan ng panambak doon sa area na yun. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, nahakot na po yung mga panambak dito sa project natin sa Anyana. Siyempre asahan natin na magkakaroon pa rin po yan ng panambak. So magpapahakot pa rin po tayo. Tapos sa project naman, sa Garden Premier Project, yan, nakapagbigay ulit tayo ng update. So ito, kita-kita na lang sa susunod na video. Yan, shoutout doon sa dalawang masipag na naghakot ng panambak ngayong araw. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Yan, let's go. Tara.